At last portion na to ng episode na may pinamagatang ang pagbabalik ni Nanay Lee. Mag-ice cream tayo, tapos dyan natin namin yung last cake. Oo. Ay, mamaya na tayo umalis. Dito na lang muna tayo mag-last. May question ako. Kasi napansin ko sa'yo, mapangas mo bilang writer. Hindi naman. Si Ploy Quintos, isa siya sa maituturing na na nagkaroon ng kakaiba sa way of writing niya. Ano ba yon? Thesis mo yon? Oo, siguro naka-apekto din yung hindi naman naka-apekto. Naka-influensya din yung mga Ginawa niya. sinulat ni Floyd Quintos kasi lahat nung gawa niya, lahat ba? Basta yung dalawang libro niya na mga plays, binasa ko lahat yun, tapos yun ang MA thesis ko na nadepensahan ko noon. Yun nga ang gusto ko itanong sa'yo. Sa dami-dami, why Ploy Quintos? Then why not? Kasi I think masterpieces talaga na maituturing yung mga gawa niya. Parang he really disturbs yung mga hegemony sa mga social institutions, mga ganyan. So yung A Defect of Society, sa tingin mo yun talaga yung niya? Paano tinignan ng society ang politics, Yes. ang women, ang religion, ang entertainment industry. Marami siyang mga plays na gano'n. Kaya feeling ko nga rin, in a way, may influensya sa akin. Oo, kasi hindi mo siya gagawing thesis kung walang natatangi para sa'yo sa tingin mo kay Ploy At saka nirecommend din Quintos. kasi siya nung advisor. Kaya sinimula ko siyang basahin. Nagustuhan ko naman. Pero ngayon Lilo na siya. Last kung nakita siyang nakialam dun sa 2022 election. Hindi about Daryl Yap. Oo. Nung pinalabas ni Daryl Yap ang Made in Malacanang, nagkaroon siya ng comment about that eh. Kaya, About art. and the art and the history, of course, to. So, sabi mo nga, tinanong kita minsan, sabi mo siguro dahil nakikita ni Ploy Quintos yung sarili niya kay Daryl, at ganun ba mo pang sinabi? Or may pagkakaparehas ba sila pagdating sa masyado ring mapangahas, na walang kinakatakutan pagdating sa Hindi, writing? iba naman na kay Floyd Quintos eh. Parang iba rin naman ang Way ni Daryl. dynamics ni Daryl Yap. So I think hindi sila nagtatagpo dahil iba yung patutunguhan kasi nila. Parang Iba yung Floyd taste. Quintos wants a different audience, a different set. Parang ganun din naman si Daryl. Iba yung audience na nakaka-appreciate sa kanya. Well, ako, sa totoo lang, I do not appreciate na yung paano siya mag-package ng mga niya. Pero other people kasi na-appreciate siya. Si Daryl Yap. Ako na-appreciate ko si Daryl Wala Yap. namang problema kasi ibig sabihin parang you're a fan of that, parang Oo. you're an audience of Daryl. Yeah, kaya nga sinasabi ko na kung hindi naman ako fan ng mga gawa niya, that is okay. Kasi ibig Oo. sabihin hindi akong audience na hinahanap. So may mga audience din na mas So, gusto siguro hindi ba siya. nagre-rebelde dahil pangit mo kasi na-mainstream. Pero siguro they also have to ask a very important question na, ikaw ba yung gustong audience ng work na yun? Exactly. Last question ko, as being a writer, anong mapapayo mo sa mga gusto na maging writer na kagaya mo? So maging writer-writer na tulad. Tawa na no? Magbasa. Oo, sabi mo Basa nga, muna. no? Kasi lalo sa mga bata, kailangan magbasa sila. Kasi sa pagbabasa, dun ka makakahugot eh, Oo. no? Magbasa sila ng magbasa para lang sa ganun. Tuwing kailan Kasi ka mahirap. ginaganahang magsulat? Gabi ba? Umaga? Gabi. Kasi bakit prepared mo ang gabi? Mas tahimik. Oo. Kasi Walang sa disturbo. Pag nagbabasa sila, magbasa sila nung mismo, halimbawa, babasahin ko ang isang author. Oo. Siyempre kung halimbawa parang na-intriga ka sa isang author, let's say Floyd Quintos, abay basahin mo na lahat, di ba? Yes, para hindi isa lang, para hindi na isang mukha, para basahin mo lahat, para nakikita mo yung patterns. Hindi ka ba nalulungkot ng panahon natin? Napaka-importante ng pagbabasa na kapag nagbasa ka, napakahirap pa dahil nga, di ba, una, wala naman may computer noon eh, di ba? Pero matagal makalimutan yung kaalaman. Right now, nababayo mo sa mga bata ang tamad na magbasa?
Ang may papayo ko sa kanila na tamad sila magbasa. Siguro dahil iba na yung way ng pagbabasa nila. Like, tayo kasi parang mas sa atin ng panahon natin. Libro talagang hawak natin. Oh, wala namang required cellphone. ka eh. Oo, 30 eh. naman, wala namang mababasa mo. Required messages. na, Pero yes. ngayon kasi sa kanila parang Confident sila na andyan na, madali na lang. nadi-deliver na sa akin. Noon kasi tayo pagbabasa ay ang pagbabasa sa atin ay kinukuha pa natin sa napakalayo mga library. Yes, totoo. Ngayon everything is accessible na sa kanila. At sa tingin ko yun din yung parang disadvantage na dalawa siya, parang advantage na everything is accessible na, disadvantage kasi everything is accessible na. So parang bakit pa namin babasahin na nandyan lang naman? Yes. No, masyado Walang na lang. urgency na. Oo. Tapos Unlike, hindi sila masyadong nararatel, gano'n. So ayun, kung halimbawa, at saka iba na rin yung ano nila, yung binabasa nila ngayon sa kasalukuyan. Wala akong problema doon sa binabasa nila kasi kahit ano namang material yan, babasahin pa din. However, it requires really critical thinking na kailangan kahit pa paano, parang kung nakabasa ka na ganitong material, parang saan ka doon? Parang anong take mo doon? Anong insights mo doon? Kasi ang pangit lang na parang ang dating ay medyo mababaw ang take sa mga bagay-bagay. Parang siguro they have to ask important questions. totoo. Magbasa muna sila, tapos may mga estudyante ngayon na nagbabasa na ang nabasa lang naman ay yung unang paragraph at ang title, pero ang dami ng sinasabi without even reading the entirety. So, kailangan basahin yung buo. Para Yung alam buong, halimbawa, texto, literary text ba yan? Kailangan buong basahin. Kasi doon sila na kasi minsan kapag mahaba, ang gagamitin ay AI. Oo, Yung di ba? summary na, ganun. Iba Ang eh, problema walang ay, feelings pag kapag, AI. kapag AI kasi o kaya naka-summarize na yung mga babasahin para sa kanila, hindi mo na nakikita yung yung lapot Yes. nung mismong babasahin Yung na content. paano kaya siya na-characterize na mabuting taong karakter, paano siya na-characterize sa ganito, bakit pangit ang tingin sa kanya ng society. These are all given na sa kanila kasi sa ChatGPT or something, mga AI, mga ganyan, naibigay na sa kanila. Pero kung binasa mo kasi siya, maiintindihan mo kung kaya pala siya ganito dahil ito yung mga detalye sa text. So, May pakiramdam. yun na yung tinatawag na close reading. Yung mga detalye kung paano nagiging gano'n ang mga bagay-bagay sa text. Kaya pag pinag-explain mo na, bakit ganito yung niya? Ganito ang naging hatol sa kanya, ang description sa kanya, hindi nila masagot kasi hindi naman lahat ng description ay direct. Minsan, kailangan basahin mo yung actions, movements, how the character decides sa isang text. Importante. Kaya, bilang pagtatapos, successful ka. Kaya, hindi naman super successful na super influential writer. Siguro, I would consider myself as young writer pa din. Wow, humble. Siyempre naman, How old are you? Meron akong Young sa field. Oo. Thank you so much, Vinci. Napaka-seryoso naman natin. Oo, kasi nabusog ka. Kasi nabusog ka na, kaya seryoso ka na. Kasi nabusog May naalala ko mamaya na lang sa, natin, sa may pa-ice cream na eksena ka pa.